Isang gabi, mabilis na tumila ang ulan at ang Maynila ay muling nagliwanag sa ilalim ng mga ilaw poste na basa pa rin ng ambon. Sa dilim malapit sa paliparan, isang itim na sedan na may takip ang plaka ang tahimik na umandar, dala ang isang malagim na kapalaran. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ang bangkay ng isang magandang flight attendant sa isang masukal na damuhan. Ang kanyang uniforme ay gusot at puno ng putik, at ang kanyang mga mata ay nakapikit na tila hindi naibuka para sa huling salita. Nayanig ang buong lungsod, isang dalagang kagigaling lang sa pagngiti at paglilingkod sa mga pasahero ay biktima na ngayon ng isang malupit na pagnanasa. Ang humahagulgol na iyak ng isang ina, ang galit ng publiko at ang masusing pagtugis ng mga awtoridad ang nagbukas sa isang karumal-dumal na kaso. Sa likod ng kaningningan ng kalangitan at ng mga bakal na ibon ay nagtatago ang isang nakamamatay na kadiliman. At sa isang saglit na pagkabulag, isang buhay ang walang awang kinuha. Kabanata 1. Isang madilim na umaga sa Parañaque. Madaling araw noon, at ang Maynila ay inaantok pa mula sa biglaang buhos ng ulan. Ang mga sanaw ng tubig sa kalsada ay sumasalamin sa malamlam na dilaw na ilaw mula sa mga poste patungo sa labas ng syudad malapit sa Ninoy Aquino International Airport at NAIA. Sa kulay abong kalangitan, sunod-sunod ang paglipad at paglapag ng mga eroplano. Ang ugong ng mga makina nito ay tumatabon sa bawat ihip ng hangin sa mga puno. Isang bakanteng lote na malapit sa bakod ng paliparan ang matagal nang hindi napapansin. Tanging matataas na talahib at mga basurang nakakalat ang laman nito. Bandang 6:00 ng umaga, isang grupo ng mga street sweeper ang naatasang maglinis sa lugar. Isa sa kanila si Mang Jose Cruz, 52 taong gulang, na sanay ng magtrabaho sa lugar na iyon. Habang kinukuha niya ang mga nagkalat na plastic bag, may naaamoy siyang kakaiba, isang masangsang at malansang amoy, iba sa karaniwang amoy ng basura. Dahil sa kanyang karanasan, maingat siyang lumapit sa makapal na damuhan kung saan nanggagaling ang amoy. Nang hawian ni Mang Jose ang mga talahib, isang tanawing nagpatindig ng kanyang balahibo ang tumambad sa kanya. Isang kamay ng tao ang nakausli mula sa lupa at basurang bahagyang nagtatakip dito. Napasigaw siya sa takot at agad na tumakbo ang kanyang mga kasamahan. Nang kanilang suriin, nakita nilang isa itong bangkay ng babae. Ang mahaba niyang buhok ay nakakalat at ang mukha niya'y natatakpan ng lupa at damo. Suot pa ng biktima ang isang navy blue na uniforme ng flight attendant. Ngunit ito'y gusot, marumi at puno ng alikabok. Agad ipinagbigay alam ang insidente sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Makalipas ang ilang minuto, ang dating tahimik na lugar ay napuno ng mga tao. Hinordona ng mga pulis ang lugar upang pigilan ang mga usisero. Ang mga sasakyan ng pulis ay kumikislap sa asul at pulang ilaw habang ang mga miyembro ng scene of the crime operatives na nakasuot ng puting protective gear ay nagsimulang maghukay at mangolekta ng ebidensya. Magulo ang pinangyarihan ng krimen. Isang pulang maleta ang natagpuan mga 10 metro mula sa bangkay. Bukas ang zipper at nakakalat ang mga damit at kosmetiko. Malapit dito ay isang pares ng sapatos na may takong. Buo pa ang isa habang ang kapares nito ay bali na ang takong. Hindi kalayuan, nakuha rin ng mga investigador ang isang punit na plane ticket kung saan malinaw pa ang logo ng Philippine Airlines. Isang pinaghalong takot at galit ang bumalot sa hangin. Hindi ba't uniforme yan ng flight attendant? Bulong ng isang residente. Diyos ko, bakit dito pa itinapon ang bangkay malapit sa airport? Ang mga bulong-bulungan ay lalong nagpatindi sa tensyon. Nang matapos ilabas ng SOCO team ang bangkay, lahat ay nasindak. Isa itong dalaga, may maamong mukha ngunit maputla. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, tila hindi nakapalag sa sinapit na kalupitan. Sa kanyang pulso, suot pa niya ang isang manipis na silver bracelet, patunay na hindi pagnanakaw ang pangunahing motibo.
Ang mga paunang senyales ay nagsasabing hindi ito simpleng kaso ng robbery homicide. Mabilis na kumalat ang balita. Naging laman ito ng mga pahayagan at social media. Nagsimulang mag-isip ang mga tao tungkol sa pagkakakilanlan ng biktima at kung ano ang sanhi ng kanyang malagim na kamatayan. Samantala, sa loob ng isang command post na itinayo sa crime scene, buong puwersang nagtatrabaho ang mga investigador upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng dalagang flight attendant. Kabanata 2. Ang pagkakakilanlan at ang pighati. Sa Crime Laboratory ng Philippine National Police, PNP, unti-unting nabunyag ang pagkakakilanlan ng dalaga. Matapos ikumpara ang fingerprints at suriin ang mga personal na gamit, kinilala ang biktima bilang si Jasmine Reyes, 56 taong gulang, isang flight attendant ng isang malaking airline na nakabase sa Maynila. Nayanig ang marami sa balitang ito. Si Jasmine ay hindi isang ordinaryong mukha sa industriya ng abyasyon. Siya ang napiling maging brand ambassador para sa isang Fly Safe campaign ng kanilang kumpanya 2 taon na ang nakalipas. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan bilang isang mabait at masiglang babae, palaging nakangiti sa mga pasahero at walang kaaway. Agad pinuntahan ng mga pulis ang inuupahang kondo ni Jasmine sa Pasay. Sa loob ng kanyang silid, maayos pa ang isa niyang maleta. Patunay na kararating lang niya mula sa isang flight galing Singapore at hindi pa nakakapag-ayos ng gamit. Ang flight schedule na nakadikit sa kanyang ref ay nagsasabing lumapag ang kanyang eroplano ng 1:45 ng madaling araw. Matapos ang mga proseso sa airport, dapat ay nakaalis na siya bandang 2:30 ng umaga. Ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa trabaho, si Angela Santos, ay humagulgol ng tawagin para magbigay ng testimonya. Nag-text po siya sa akin noong gabing iyon, nakalalapag lang niya. Sabi niya, sasakay siya ng taxi pa uwi para makapagpahinga, tapos bibiyahe siya sa umaga papuntang Cavite para bisitahin ang kanyang mga magulang. Sinabihan ko pa siyang sa lehitimong taxi sumakay, wag sa mga kolorum. Hindi ko akalain. Halos gumuho ang mundo ng pamilya ni Jasmine sa Cavite nang mabalitaan ang nangyari. Ang kanyang ama, na laging ipinagmamalaki, ang anak na flight attendant na nakakarating sa iba't ibang bansa at marunong ng maraming wika, ay tulala na lang na nakaupo sa kanilang balkonahe, namumula ang mga mata. Ang kanyang ina naman ay hinimatay sa bisig ng mga kamag-anak. Isinagawa ng mga awtoridad ang masusing autopsiya. Ayon sa paunang resulta, namatay ang biktima sa pagitan ng 2 at 4 ng madaling araw, ilang oras lamang matapos siyang umalis ng airport. Mayroon siyang maraming pasa sa braso at leeg at magulo ang kanyang damit na nagpapahiwatig ng paglaban. Ang mga ebidensyang ito ay nagturo sa hinalang siya ay hinalay bago pinaslang. Sa pulang maleta na nakuha sa crime scene, bukod sa mga nagkalat na damit, natagpuan ng mga awtoridad ang isang maliit na notebook. Sa mga pahina nito ay nakasulat ang kanyang flight schedules, mga numero ng hotel at ilang sulat kamay na tala. Pagod na sa mga panggabing flight. Sana makapagbakasyon ng matagal para makauwi kina mama at papa. Ang mga salitang ito ay tila mga patalim na tumusok sa puso ng mga investigador dahil ipinapakita nito ang isang simpleng hiling ng dalaga na hindi na kailanman matutupad. Kasabay nito, sinuri rin ang mga CCTV footage. Nakita sa kamera ng International Terminal na lumabas si Jasmine sa Gate 3 bandang 2:12 ng madaling araw, hilang kanyang pulang maleta at mabilis na naglakad patungo sa sakayan ng taxi. Ang huling kuha sa kanya bago siya nawala ay noong lumapit siya sa isang itim na 4 na pintong sasakyan noong mga oras na iyon. Kakaunti ang tao sa lugar. Isang malaking tanong ang bumabagabag sa mga investigador. Kaninong sasakyan iyon? Bakit hindi ito lumabas sa listahan ng mga rehistradong taxi sa airport? At bakit biglang nawalan ng signal ang telepono ni Jasmine matapos iyon? Sa headquarters ng Special Investigation Task Group, ramdam ang tensyon. Hindi ito isang ordinaryong pagnanakaw. Mariing sinabi ni Police Colonel Ricardo Santos,
ang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. May mga senyales na minanmanan ng salarin ng biktima at sinamantala ang pagkakataon na mag-isa siya sa kalaliman ng gabi. Kailangan nating matukoy ang itim na sasakyang iyon sa lalong madaling panahon. Naging malalaking headline ang balita. Flight attendant, pinaslang malapit sa airport. Krimen sa Maynila. Gumulantang sa publiko. Ibinahagi sa social media ang mga litrato ng biktima noong nabubuhay pa siya, isang maningning na mukha sa kanyang asul na uniforme, mga matang kumikinang. Bumuhos ang pakikiramay at galit. Libo-libong komento ang humihingi ng hustisya. Ngunit sa dilim, ang salarin ay malaya pa. At alam ng mga pulis na bawat minutong lumilipas, lalong lumiliit ang pagkakataong makamit ang hustisya para kay Jasmine Reyes. Kabanata 3. Pagtugis sa dilim. Matapos matukoy ang biktima, lahat ng puwersa ng investigasyon ay ikinalat upang hanapin ang bawat maliit na detalye sa paligid ng airport. Lahat ng CCTV camera mula sa mga gate, parking lot hanggang sa mga kalsada palabas ng lungsod ay kinuha. Libo-libong oras ng footage mula 1:30 hanggang 3 ng madaling araw ang masusing sinuri. Isang detalye ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang kamera sa kahabaan ng airport road ang nakakuha ng imahe ng isang itim na sedan na paalis sa airport bandang 2:17 ng umaga. Ang plaka nito ay may takip na itim na tela at iilang numero lamang ang malabong nakikita. Ang sasakyan ay wala sa listahan ng mga rehistradong taxi o sa record ng mga pumasok sa official parking. Hinala ng mga investigador gumamit ang salarin ng colorum na sasakyan at sadyang tinakpan ang plaka upang hindi matukoy. Ang kalkuladong kilos na ito ay nagpapakitang hindi ito bigla ang krimen, kundi may paunang paghahanda. Mabilis ding sinuri ng mga pulis ang data ng telepono ng biktima. Ang huling signal ni Jasmine ay naitala malapit sa isang overpass sa Parañaque, 10 minuto lamang matapos siyang umalis sa airport. Ito ay tumugma sa oras na nakita ng kamera, ang itim na sedan. Upang linawin ito, sinimulang imbestigahan ng mga awtoridad ang lahat ng driver na madalas bumiyahe sa airport tuwing gabi. 12-dosenang driver mula sa mga regular na taxi, Grab hanggang sa mga colorum ang ipinatawag para sa interogasyon. Isa sa kanila, isang Grab driver na nagngangalang Benjo Garcia, ang nagsabing nakita niya ang isang dalagang nakauniporme ng flight attendant sa may gate 3 bandang 2:05 ng umaga. Aalukin ko sana siya, pero may isang itim na kotse ang huminto mismo sa harap niya, kwento ni Benjo. Kumaway ang lalaking driver at kahit tila nag-aalangan ang babae, sumakay pa rin siya. Akala ko, kamag-anak niya na sumusundo kaya hindi ko na pinansin. Ang testimonya ni Benjo ay nagbigay ng mahalagang lead. Kung totoo ang sinabi niya, posibleng nagpanggap ang salarin na kakilala ng biktima o nakakuha ng tiwala nito. Samantala, may natagpuan pang isang mahalagang ebidensya ang SOCO team. Sa ilalim ng damuhan malapit sa bangkay, nakita nila ang isang puting panyo na may mga tuyong patak ng dugo. Agad itong ipinadala para sa DNA analysis. Bukod dito, ang mga bakas ng gulong sa lupa ay kinunan din ng litrato para ikumpara. Ayon sa mga eksperto, ang gulong ay mula sa isang karaniwang uri ng sedan na madalas gamitin bilang colorum. Siguradong pinagplanuhan ito ng salarin, sabi ni Police Captain Marco De Leon sa isang pulong. Ang pagtakip sa plaka at ang pagpili sa isang liblib na lugar malapit sa airport para itapon ang bangkay ay nagpapakitang kabisado niya ang lugar. Dapat tayong mag-imbestiga sa mga taong laging nasa lugar na ito, lalo na ang mga may dati ng kaso laban sa mga babae. Mula sa anggulong ito, nagsimulang kumitid ang listahan ng mga suspek. Isang pangalan ang lumitaw sa mga police record. Si Rico Mendoza, 33 taong gulang, dating nagmamaneho ng colorum sa paligid ng airport. Siya ay may dati ng kaso ng acts of lasciviousness, 3 taon na ang nakalipas. Ayon sa intelligence reports, madalas pa rin siyang makita malapit sa airport tuwing gabi.
Ang location data ng telepono ni Rico noong gabing iyon ay nagpakita ng isang nakakabahalang pagkakatugma. Nawalan ito ng signal sa pagitan ng 2 at 4 ng madaling araw, eksakto sa oras na pinatay ang biktima. Ang impormasyong ito ay nagbigay ng linaw sa task force. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang itim na sedan, ang takip na plaka, ang bakas ng gulong, at ang lalaking may record ng pang-aabuso. Isang utos ang ibinaba. Dalhin si Rico Mendoza para sa interogasyon. Kabanata 4. Ang pagamin, Anja Halimaw. Hapon na nang matunto ng isang team ng mga pulis si Rico Mendoza. Nakatira siya sa isang sira-sirang paupahan sa Pasay, ilang kilometro lamang mula sa airport. Madilim ang kanyang kwarto at sa labas ay nakaparada ang isang itim na sedan na may takip na trapal. Nang kumatok ang mga pulis, nagulat si Rico ngunit sinubukang maging kalmado. Iginiit niyang kasama niya ang kanyang mga kaibigan noong gabing iyon at walang kinalaman sa pagkamatay ng flight attendant. Ngunit nang hingan siya ng mga pangalan para sa beripikasyon, hindi siya makasagot ng maayos. Dinala ang sasakyan ni Rico para sa pagsusuri. Ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Sa likod na upuan ay may mga hibla ng buhok na tumugma sa buhok ng biktima. Sa sahig ng kotse, may mga bakas ng putik na kapareho ng lupa sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Dinala sa presinto, mariin pa ring itinanggi ni Rico ang lahat. Ngunit nang ipakita sa kanya ang ebidensya mula sa CCTV na nagpapakitang ang kotse niya ang umalis sa airport sa eksaktong oras na nawala ang biktima, nagsimula siyang mataranta. Patuloy na sinuri ng mga investigador ang nakaraan ni Rico. Isa siyang dating driver ng bus, tinanggal dahil sa pagmamaneho ng lasing. 3 taon na ang nakalipas, pinagmulta siya dahil sa panghihipo sa isang babaeng pasahero. Nang tanungin tungkol sa biktima, sinabi niya, "Hindi ko siya kilala." Ngunit lalong nagduda ang mga investigador. Tinitigan siya ni Captain De Leon. "Alam mo ba, hindi aksidente ang pagkamatay niya. Ang ebidensya sa kotse mo, ang mga bakas sa crime scene, lahat ay tumuturo sa'yo. Mas mabuting umamin ka na." Yumuko si Rico. Nanginginig ang mga kamay. Ilang oras siyang nanahimik. Habang nagaganap ito, dumating ang resulta ng DNA test mula sa panyong natagpuan sa crime scene. Malinaw ang resulta. Ang dugo sa panyo ay tumugma sa DNA ni Rico Mendoza. Ito na ang huling dagok. Wala nang kawala. Bigla na lang siyang napaiyak at umamin. "Hindi ko po sinasadya." Nanginginig niyang sabi. "Gusto ko lang siyang isakay para kumita. Pero nang makita ko siyang mag-isa, maganda at naka-uniforme, hindi ko napigilan ang sarili ko." Ayon sa kanyang salaysay, nagpanggap siyang taxi driver at sinakay si Jasmine sa daan na naig ang kanyang masamang pagnanasa. Inilihis niya ang sasakyan sa isang madilim at liblib na kalsada at tinangkang halayin ang biktima. Lumaban ng husto si Jasmine, kinamot ang kanyang mukha at kamay. Sa takot na mabisto, ginamit niya ang panyo para sakalin ito hanggang sa hindi na gumalaw. Pagkatapos, dinala niya ang bangkay sa damuhan malapit sa airport at bahagyang ibinaon bago tumakas. Ang kanyang motibo ay biglaang pagnanasa na pinalala ng kanyang pagiging lulong sa masamang gawain. Walang plano, ngunit nang maganap ang krimen, pinili niyang itago ito sa isang malupit na paraan. Ang pag-amin ni Rico ay nagdulot ng matinding galit sa mga investigador. Dahil sa isang saglit na kahalayan, isang buhay na puno ng pangako ang nabaon sa isang madilim na damuhan. Kabanata 5. Hustisya para kay Jasmine. Matapos umamin si Rico, hindi pa rin nagtapos ang investigasyon. Ang bawat salita niya ay maingat na inihambing sa mga pisikal na ebidensya. Tumugma ang lahat. Ang mga kalmot sa leeg ng biktima, ang mga bagong gasgas sa mukha ni Rico, ang DNA sa panyo at ang mga hibla ng buhok sa kanyang sasakyan, lahat ay bumuo ng isang hindi matatawarang kaso. Ang CCTV footage ay nagpakita ng landas na tinahak ng kanyang kotse, eksakto sa lugar at oras kung saan nawalan ng signal ang telepono ni Jasmine.
Sa isang crime scene reenactment, dinala si Rico sa damuhan. Yumuko siya at itinuro ang lugar kung saan niya ibinaon ang bangkay. Mukha niya ay puno ng takot, hindi pagsisisi. Nang kumalat ang balita na nahuli na ang salarin, sumiklab ang galit ng publiko. Hustisya para kay Jasmine Reyes, ang sigaw ng social media. Humagulgol ang pamilya ni Jasmine nang mabalitaan ito. Ang anak ko ay nagtrabaho para tulungan kami, sabi ng kanyang ama sa mga reporter. Hindi niya deserve ang ganitong katapusan. Sana ay pagbayaran niya ng husto ang ginawa niya para matahimik ang kaluluwa ng anak ko. Makalipas ang halos 3 buwan, dinala sa korte ang kaso ni Jasmine Reyes sa Parañaque Regional Trial Court. Daan-daang tao ang nag-abang sa labas. Sa loob, tahimik na nakaupo ang mga magulang ni Jasmine, hawak ang litrato ng kanilang anak. Nang ipasok si Rico Mendoza, umugong ang galit sa silid. Siya ay kinasuhan ng rape with homicide, isang krimen na may pinakamabigat na parusang habambuhay na pagkakakulong. Iprinisenta ng taga-usig ang lahat ng matibay na ebidensya. Ang abogado naman ni Rico ay sinubukang igiit na hindi planado ang pagpatay, ngunit madali itong pinabulaanan ng mga pruweba. Sa kanyang huling salita, humingi ng tawad si Rico. Alam kong nagkamali ako. Patawarin nawa ako ng pamilya niya, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ng paglilitis, naglabas ng desisyon ang hukom. Dahil sa bigat ng krimen na ginawa ng akusado, isang gawain na walang habag at nagdulot ng matinding pighati sa pamilya at takot sa lipunan. Hinahatulan ng korteng ito si Rico Mendoza ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole. 3 beses pumalo ang martilyo ng hukom. Sa sandaling iyon, napahagulgol ang ina ni Jasmine. Para sa kanila, hindi maibabalik ng hatol ang buhay ng kanilang anak, ngunit ito na ang huling piraso ng hustisya para sa kanyang kaluluwa. Agad itong binalita ng media. Salarin sa pagpatay sa flight attendant, hinatulan na habambuhay na pagkakakulong. Nagdiwang ang publiko. Ang hustisya ay naisakatuparan. Kabanata 6. Ang alaalang mananatili. Natapos man ang kaso, hindi madaling humupa ang epekto nito. Ang imahe ni Jasmine Reyes, ang kanyang maningning na ngiti, ay naging isang masakit na alaala. Nagdaos ang Philippine Airlines ng isang taimtim na memorial para sa kanya sa Anaiya. Daan-daang flight attendant ang nakapila, may hawak na puting kandila. Ang pamilya ni Jasmine ay naiwan sa isang walang katapusang pighati. Ang kanyang ama ay madalas pa ring tumingala sa langit, tila hinahanap ang anino ng kanyang anak sa mga eroplanong dumaraan. Ang kaso ay nagbukas ng isang pambansang diskusyon tungkol sa kaligtasan ng mga babae, ang problema sa mga kolorom na sasakyan, at ang pangangailangan para sa mas mahigpit na seguridad. Maraming airline ang nagpatupad ng mga bagong polisiya tulad ng pagbibigay ng shuttle service para sa mga empleyadong may panggabing flight. Para kay Rico Mendoza, isang habambuhay sa bilangguan ang naghihintay. Sa pagsasara ng kwentong ito, hindi lamang isang trahedya ng isang tao ang natitira, kundi isang babala para sa buong lipunan. Isang saglit na pagnanasa, isang malupit na kilos, ay nagdulot ng isang nakakakilabot na resulta. Isang buhay na kinuha, isang pamilyang winasak, at isang komunidad na nagalit. Ang pangalan ni Jasmine Reyes ay mananatiling isang simbolo ng sakit, ngunit isa ring mahigpit na paalala. Protektahan ang mga kababaihan at huwag hayaang mamayani ang kasamaan sa dilim.